all because of your grace, Lord.
gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Let us rejoice. Let us celebrate His grace, His goodness, His faithfulness, His worthiness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Set free in your love. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Dedicated
are, yes you are, yes you are. For you are good all the time, all the time. You are good, for you are good all the time, all the time, all the time. You are good, for you are good all the time, all the time. You are good, for you are good all the time, all the time. You are good. Woo! Come on, let's dance, Lord, clap our hands and sing unto the Lord. Hallelujah! And let's declare His goodness. Come on, let us sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let us lift our voices unto the Lord. You are good and your mercy endureth forever. Jesus, we're gonna sing it to you. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. It's Jesus. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. For who you are. You are good. Yes, Jesus. You are good all the time, all the time. You are good. Yes, Lord. We're gonna declare it. We're gonna praise your name. Oh, your faithfulness, oh Lord. We feel in this place. Woo! Praise. Hallelujah. Praise the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah. 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 Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. We praise your name. We praise your glorious name. The name above all names, Lord. King of kings, the Lord of lords. King of majesty. Hallelujah. Jesus Christ, oh Lord. What a beautiful name, oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege, Lord, for this time to worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you for your goodness, oh God, for every day, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng dahilan na makapagpuri sa oras na ito, Lord. Lahat ng bagay nagmula sa iyo, Panginoon. At wala kami may pagmamalaki, Panginoon, dahil without you, Lord, truly, we are nothing, Panginoon. Lord, truly nothing can separate us from your love, Lord. Hindi pagsubok, hindi karamdaman, maging kamatayan. Hallelujah. And we just want to thank you for everything you have done for us, Lord, for all the blessings. Lord, sa lahat ng himala, pagpapala, sa lahat ng kagalingan, Panginoon, sa lahat, Lord, ng tinugunan mo, sa lahat ng kalakasan, sa kabila ng aming mga pagsubok, Lord, nananatili ang iyong kadakilaan. Hallelujah. And Lord, we just want to take this time to worship you, Lord, to give thanks to you, to praise your name, Lord. Lord, you are worthy of our praise, and you are more than enough for us, Lord. Higit pa sa sapat, Lord, sa araw-araw na ginagawa mo, sa bawat araw ng pag-iingat mo, puno ng kalakasan, pag-asa, pag-ibig, Panginoon, kapayapaan sa aming puso, Lord. Hallelujah. And right now, we're giving it back to you, Lord. Lahat ng papurit, pasasalamat, karapat dapat lamang sa iyo. You are good all the time, Lord. And your goodness, Lord, your love never fails every day, Lord. As we wake up, Lord, hanggang sa pagtulog namin,
We just want to thank you, Lord, for everything you've done for us, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your goodness, Lord. Hallelujah. Thank you for your presence right now, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We just want to praise your name, Lord, together with our voice, Lord, sa buhay namin. Patuloy ka namin aawitan, pasasalamatan. We're going to lift your name on high, Lord. We're going to declare your goodness, your worthiness, your faithfulness right now, Lord. Praise your name, oh Lord. Hallelujah. Let's continue to worship God. Hallelujah, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I knew you as a father, I knew you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Gonna sing your goodness, 'cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after
ang Panginoon. Alam ko po na naihanda na natin ang ating sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Hesus. Sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness. Sa topic, The Paralytic Man, na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Tonton Cruz. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. So, happy midweek sa ating lahat. Amen. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po'y manalangin mga kapatid. Aming Ama, lubos kami nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin na muli kami ay makakapakinig at makakarinig ng mga mensahe mo na nais mong iparating sa amin. Ama, dalangin ko sa oras na ito, Lord, na ikaw ang patuloy na kumilos sa gawain namin na ito. I-anoint mo, Lord, ang iyong tagapagsalita ngayon na sa pamamagitan nito ay maihatid ang mensahe na nais mong parating sa amin ng malinaw, ng maayos, Panginoong Hesus, ng simple at gayon pa man ay magdudulot ito sa amin ng karagdagang pananampalataya sa amin lahat. Maraming salamat, O Diyos, at ihanda mo rin ang aming mga tainga sa lahat kami mga makakapakinig, Lord, sa mga bawat tahanan namin, Lord, sa tulong ng Espiritu Santo. Ihanda kami upang mas maintindihan namin ang mensahe mo. Maraming salamat, Lord. Ang gawain na ito ay inaalay namin sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat, pagsambat kadakilaan na tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ngayon ay makakapakinig na ng salita ng Diyos. Sabi nga ng ating moderator, pinakamahalagang gawain o pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Amen. So, ngayon po ay nasa bagong serye tayo na Encountering Jesus and His Forgiveness series. Okay, so, sa pangalawang linggo nito ay ang tatalakayin natin ay yung The Paralytic Man. Okay? So, parang superhero, no? Pero hindi ito yung superhero, no? Parang Spider-Man, Superman. Okay, so ito po yung lalaki na lumpo na pinagaling ng Panginoong Hesus. Amen. So alam ko naman sa ating lahat ay bago tayo magkaroon ng kaligtasan, bago tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasaya-saya, bago tayo nagkaroon ng bagong buhay. Amen. Siyempre nagsimula tayong lahat doon sa encounter natin kay Jesus Christ. Lahat tayo may kanya-kanyang istorya. Lahat tayo may kanya-kanya tayong encounter kay Jesus Christ. Pwedeng pagsubok, pwedeng sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan ng sitwasyon, ng pangyayari, ng imbitasyon, o ano pa man, di ba? Pwedeng ang nakilala natin si Jesus Christ, pwede rin through online, di ba? So marami. Iba't iba yung encounter, no? Encounter experiences natin, di ba? Papunta kay Jesus Christ. So, kung pa man, lahat, nakakasiguro ko, lahat tayo ay merong ganong experiences, di ba? Yung encounter natin kay Jesus Christ before we enjoy yung buhay na ganap at kasesa, yung buhay na walang hanggan, kaligtasan, etc. Lahat ng yan. Okay, so nagsimula yan sa encounter natin kay Jesus Christ. Amen. So, ganun pa man, unlike before, 'di ba, yung mga panahon na 'to na mga tatalakayin natin ngayon, physically na-encounter nila si Jesus Christ. Amen. So, ng mga pagkakataon na 'yon, iba't iba rin pagkakataon, minsan tinawag sila ni Jesus Christ, sinadya sila ni Jesus Christ. Amen. At meron din na katulad ng tatalakayin natin ngayon, okay, sa tulong ng kaibigan, at sa tulong din ng mga sitwasyon, okay, nagkaroon ng encounter itong paralitiko na ito. Amen. So, siguro sa atin ngayon, baka isipin natin, baka kailangan pa ba nating ma-encounter si Jesus Christ physically?
Okay, so sa panahon natin ngayon, hindi na natin pwedeng ma-encounter si Jesus Christ physically. Kasi nga, si Jesus Christ ngayon ay nasa anyong espiritu, no? Tulad ng sinasabi sa kanyang salita, ang Diyos ay espiritu at dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So, hindi na natin ma-encounter si Jesus Christ physically. So, however, 'di ba? Kung syempre tayong mga ligtas, pwede pa rin natin siya makita face to face. Okay? When the time is right, 'di ba? Kung ano na tinakdang panahon, oras ng Panginoon na ibigyan na tayo ng heavenly body, okay, that's the time na ma-encounter natin si Jesus Christ. 'Di ba? Na makikita natin siya face to face. Amen. So, pero sa panahon natin ngayon, hindi pa kailangan nating makita muna si Jesus Christ face to face, 'di ba? Para masabi nating ma-encounter natin siya. Amen. So, sabi nga ang Diyos ay salita, sabi sa John 1:1, ang Diyos ay salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Amen. So, sa panahon natin ngayon, the only thing o the only way para ma-encounter natin si Jesus Christ is through His Word. Okay? Wala nang iba. Amen? So, hindi natin pwede ma-encounter si Jesus Christ through visual. Diba? Na kung ano pa man yung mga kwento ng mga kapitbahay natin o ng kapatid natin o kaibigan. Okay? Without the Word of God, we will not encounter Jesus Christ. It is impossible na makilala natin at diba, magkaroon tayo ng relasyon kay Jesus Christ without the Word of God. Amen. So lahat tayo nagsimula nang napakinggan natin ang Word of God, and that's the time na ina-encounter natin si Jesus Christ. That's the time na nabago ang buhay natin. That's the time na nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tinanggap natin ng salita. Amen. At ito yung nagpalaya sa atin at ito yung nagbago ng buhay natin. Amen. Amen. So, yan. Okay. So, ngayon mga kapatid, talakayin natin yung itong topic natin ngayon, the paralytic man. Ito pa yung mababasa natin sa Marcos chapter 2, verse 1 to 12. Okay. Hayaan nyo po, basahin ka atin. Kung meron kayong, sabagay, nanonood naman kayo, basahin natin sabay-sabay, ano? Okay, hindi ko naman kayo maririnig. Okay, so sundan nyo na lang. Marcos chapter 2, verse 1 to 12. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ng napakaraming tao. So, ano na lang natin, yung imagination natin, i-picture natin sa isipan natin yung mga pangyayari. No? Nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. So, dito pa lang pinakikita, napaka-siksikan nito, no? Napakaraming tao. Ibig sabihin, wala ang araw mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. No? So, habang nangangaral doon si Jesus Christ, habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Okay, so, napipicture na natin, ano? Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. So, anong nangyari? Dahil nga hindi makapasok, hindi makapunta sa loob ng bahay dahil nga maraming tao at wala na nga magkasya dun sa labas ng pintuan. Ang ginawa ng 4 ng tao na may dalang paralitiko, hinakyat sa bubong. Okay, yun yung nakita nilang way para ma-encounter nila si Jesus Christ. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, okay, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Amen. So, ang galing, ano? So, dito pa lang, parang, tinitingnan natin dito, di ba? Paralitiko, ano to hindi to nakakalakad. Okay, hirap na maglakad since birth. Okay, so ano to So, kung titingnan natin, kung i-assess natin, ang kailangan nitong paralitiko nito ay kagalingang pisikal. Amen. Pero ang unang ginawa ni Jesus Christ dito, pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Amen. So, sa lahat po siguro ng mga nakadalo na ng Sunday Fellowship, no, alam ko na tinalakay sa atin ito at pinaliwanag sa atin ito ni Sister Marisa. Okay.
Verse 6, may nakapurong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam, ano talaga, no? Sa mga pelikula, kahit sa realidad, lagi may kontrabida. Okay. So dito, hindi nawala yung kontrabida, yung mga tagapagturo ng kautusan. Okay. So, siguro dito, syempre, normal naman, 'di ba? Sa bawat kontrabida, lagi namang ang punot dulo niyan, inggit, 'di ba? Punot dulo niyan, insecurity. Kung bakit ganyan? Kasi sila, etong Jesus na ito, 'di ba? Kaya nila minomonitor 'to, daming taong sumusunod, 'di ba? Maraming himala na nangyayari. So mahanap sila ngayon ng mga butas para masiraan ito. Kasi kasiraan 'to dun sa kanilang, 'di ba? Sa kanilang simbahan. Okay? So lahat na lang ng kung ano-anong pwedeng ibutas, 'di ba, kay Jesus Christ, yun na yung mga talagang inaabangan nila. Okay? So verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Okay? So parang sinasabi lang din dito ni Jesus Christ, ano, kahit anong sabihin ko rito, hindi niyo pa rin tatanggapin eh. Di ba? Kahit anong sabihin ko dito, kahit anong pinalalakad na kita, meron pa rin kayong butas na masasabi eh. Sabihin ko yung pinapatawad na kita, pinalalakad ka na, di ba? Hindi niyo pa rin tatanggapin dahil sarado ang mga isip ninyo eh. Parang ganun eh. Di ba? Sarado yung mga isipan na yun. Hindi kayo maniniwala dahil meron na kayong may sarili kayong paniniwala at di kayo maniniwala sa kung anong sinasabi ko at sa kung anong ginagawa ko. Okay, so parang ganun ni sinabi. Pero, ang galing ng ginawa ni Jesus Christ dito, pareho niyang ginawa. Okay, so talaga na lang sarado ang isip ng mga tagapagturo ng kautusan na to. Okay, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa at magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ng lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Amen? So, ang galing no, nung kwento, yung sitwasyon. So, I hope na nagkaroon tayo ng picture. Na-picture natin yung kwento, na-picture natin yung event na to, no ba? Yung pangyayari. Kung nasaan sila, na nagpipreach si Jesus Christ, napakaraming tao, at all of a sudden, merong 4 na tao na may dalang paralitiko na dinala sa kanya. Okay? At syempre, from that moment, nakita ni Jesus Christ yung faith ng mga nagdala sa paralitiko na ito. Okay? And yun yung nangyari, no? Pinatawad at pinagaling ni Jesus Christ yung paralitiko na to. Pero again, meron dong third character, di ba, na kontrabida. Okay? The one who doubts. Okay? The one na hindi naniniwala, yung the one na, di ba, na naninindigan sa kung ano yung paniniwala niya kahit na nakikita na ng kanyang mata, di ba, na nagpapagaling si Jesus Christ, gumagawa ng himala, na lahat ng mga binabato nila sa kanila ay bumabalik din sa kanila, di ba? Na talagang maalam si Jesus Christ pagdating sa kautusan, sa salita ng Diyos, pero hindi pa rin nila pinaniniwalaan. So, yun yung naging senaryo ng kwento na ito, no? So, himay-himayin natin at dito mga kapatid, ano, kung ano yung mga lessons na pwede nating pulutin dito sa encounter ng paralitiko kay Jesus Christ. Amen. So, siguro as early as now, siguro nakikita rin natin, ano, baka nakaka-relate tayo doon sa encounter na ito. So, nawa, sa biyaya ng Panginoong Hesus at biyaya ng Holy Spirit ay magkaroon tayo, di ba? Bigyan tayo talaga ng mga message sa atin, situational, o I mean,
kung ano yung nakakaangkop para sa sitwasyon natin ngayon. Nawa yun ang ibigay sa atin, na mensahe. So, unang nating tingnan dito yung pananampalataya. Amen. So, lagi naman, napakahalaga. Okay, napakahalaga ng pananampalataya. Okay? So, lahat tayo, without faith, di ba? Sabi nga, hindi rin natin ma-encounter si Jesus Christ. Hindi rin natin matatanggap yung grace, yung gifts, di ba? Without faith in Jesus Christ. Okay? At syempre, ang sabi nga, Santiago chapter 2 verse 17, pag sinabing pananampalataya, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So napaka-importante po, no, kapag sinabing pananampalataya, action follows. Amen. So hindi po pananampalataya na nananatiling theoretical lang, 'di ba? Parang conceptual, parang nandun sa isipan lang natin. Amen. Ang faith ay nagto-turn ito into action. Okay. Amen. So sabi nga sa kanyang salita din, pag daw tayo mayroong pananampalataya, 'di ba? Kaya nating magpa-move ng mountain. Amen. So ganun. So yung pag sinabi din pag-move ka ng mountain, may act 'yun, may action 'yun. Okay? So ikaw ba pag sinabi bang magpapa-move ng mountain, kaya mo ba? Sa tingin mo imposible, pero gagawin mo ba? Okay, gagawin mo ba? So that's faith. Tulad ng ginawa noong 4 na tao na nagdala ng paralitiko. Imagine ninyo mga kapatid, siksikan, maraming tao, di ba? At kung ako'y nandun, diba, may mga questions doon na, is it worth it? Makikipagsiksikan tayo dito. Bit-bit natin yung kaibigan natin na paralitiko, iaakit natin sa bubong. Okay? Is it worth it ba? Amen? Pero, ang sabi nga, doon sa kanyang salita, okay, sabi dito sa verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang pananampalataya. Okay? Nakita ni Jesus Christ kung gaano kalaki ang pananampalataya nila. Alam niyo, pinanood ko to, yung The Chosen, yung part na ito, no? Okay. So talagang doon sa eksena na yan, meron doon isa yung babae na kaibigan nito na nagdala. Yun yung parang nakipag-usap kay Jesus Christ, no? So nakita doon ni Jesus Christ yung sincerity. Nakita doon ni Jesus Christ sa mata ng babae na wala siyang ibang inaasahan kundi si Jesus Christ. Natangi si Jesus Christ lang ang makakatulong dun sa kaibigan nila. Amen. Ganun sila ka-confident. Ganun sila kalakas ang loob, kalakas ang pananampalataya na once na ma-encounter ng paralitikong kaibigan nila na si Jesus Christ, gagaling siya. Amen. Despite na maraming tao, kahit na maraming hadlang, barriers, pagbubuhat, diba, bubuhatin yung paralitiko, sisirain mo yung bubungan para doon makaraan. Amen. So dinaan nila yan lahat. Dinaanan nila lahat yan to show, diba, na sila ay nananampalataya kay Jesus Christ. Amen. So yun po yung sinasabi natin dito, gayon din, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Laging itong may kalakip na gawa. So, paano mo pinakikita? Paano natin pinakikita sa bawat araw, 'di ba? Yung faith natin kay Jesus Christ. Okay? Amen. Alam nyo, totoo naman, talagang kalaban, o sabihin na natin na ito yung binabalibag sa atin ng kaaway whenever na gusto nating patatagin yung pananampalataya natin ay yung mag-doubt tayo kay Jesus Christ. Amen. So alam ko, iba-iba ang taas ng level natin, iba-iba ang taas ng level ng faith natin. And hopefully, and sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo, no, dumating tayo sa punto ng antas ng pananampalataya natin na kahit anong imposibleng ipakita sa atin ng kaaway, ay laging makakita natin ito, posible ito sa Panginoon. Amen. So, sarap siguro, no? So, ako, inaamin ko, hindi pa ganun kalakas ang pananampalataya ko, no?
So, meron pa rin pagkakataon na minsan nagdududa pa rin ako, no? Kasi nga lalo na kapag imposible yung kakaharapin, 'di ba? So, paano katulad nung katulad noong sabi nga kung meron kang kamustasang pananampalataya, kaya mong palundagin o kaya mong palipatin yung bundok sa dagat. Amen. Imposible 'yun. Pero nung narinig natin 'yun, ano yung first impression natin, 'di ba? Imposible, malabo eh. Amen. So, doon natin nasusukat ngayon kung gaano ba natin na tayo nananampalataya kay Jesus Christ. Amen. So, gaano ba tayo nagtitiwala, nagagawa si Jesus Christ ng himala para sa buhay natin. Amen. Katulad ng nangyari dito sa mga kaibigan ng paralitiko. Amen. So, despite the impossibilities, diba? Despite the questions, worth it ba? Sulit ba to? Baka magpapagod lang tayo. Baka naman peke yan si Jesus Christ. Baka naman scam lang yan. Amen. Pero hindi eh. Diba? Pinagaan nila yung kanilang pananampalataya. Ano pa po ibig sabihin ng pananampalataya? Ang sabi nga, Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. So ito yung pinakita rin nung mga magkakaibigan. Okay? Na kahit na nga may question sila, worth it ba? Gagaling kaya? Amen. Pero dahil naniniwala sila, gagaling ang kaibigan nila, tinuloy nila. Amen. So, nakakatiyak. Ibig sabihin, nakakatiyak ka. Once na na-encounter ng paralitiko ito si Jesus Christ, tiyak sila eh. Tiyak silang gagaling. Tiyak silang gagawa ng himala ang Diyos, si Jesus Christ sa kanilang kapatid. Amen. So, ito pala yung, siguro kung minsan, nakakalimutan natin with regards to faith, no? Amen. Lalo na kapag corner tayo ng mga trials, no? Ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Kung minsan talagang nadadaya pa rin tayo ng kaaway. Pero nawa sa gabi nito, ma-remind tayo nung pananampalataya, no, na ito pala dapat meron tayong katiyakan. Amen. Dapat tiyak tayo. Kung ikaw man ay nangangamba doon sa mga bills mo, ikaw man ay nangangamba doon sa parang ikaw ay magkakaroon ng deficit this month. Okay? Pero pinanalangin mo na sa Lord, Lord, bahala ka na. Lord, tinataas ko na sa iyo, ito na yung best ko. Ikaw na pong gumawa ng paraan. Ito na yung best na kaya ko. Hindi ko na alam kung saan kukuhanin, kung paano yung gagawin. Lord, ikaw na pong bahala. Amen? So, in that way, o in that situation, in that prayer na sinabi natin, dapat pala may katiyakan na tayo. Dapat hindi na tayo nagda-doubt. So, amen? So, isa sa action na dapat na kumikilos sa atin o nakikita sa atin once na we pray for it kay Jesus Christ, dapat sabi nga, maggalak kayong lagi. Amen? Amen? So, dapat, once pinag-pray natin yan, kahit wala pa yung sagot, kahit wala pa yung inaasahan natin, as if pala, dapat, yung kilos natin, di ba? As if na nakamit na natin yung pinag-pray natin. Amen? Yun yung sinasabing katiyakan. Amen? At katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? So, yun yung pala ito yung faith, no? So, nawa dito, na-remind tayo, no? Ng mga importance, okay, na kailangan ng faith. Amen? So, dito nga, sabi rito, hindi naman, anong tawag dito? Hindi naman, binaliwala o hindi finail ni Jesus Christ. Okay, yung pananampalataya, hindi binigo, yun yung term. Hindi binigo ni Jesus Christ yung pananampalataya ng magkakaibigan. Amen. Amen. So, yung tanong na worth it ba na dali natin to kay Jesus Christ? Yes. Super duper worth it. Amen. Walang nalugi sa isang taong naka-encounter kay Jesus Christ.
Amen. Pero kung nagpatalo sila, kung meron man silang doubt, worth it ba? Gagaling kaya? Diba? Tiyak yun. Ano yung katiyakan? Walang kagalingan, spiritual at physical na magaganap doon sa paralitiko. Amen. So, hindi sila nag-give up. Amen. Doon sa pananampalataya nila. Dinala nila kay Jesus Christ. Amen. So, pinakikita dito mga kapatid, faith is also not passive. It is an active. Okay? Active and persistence. Okay? Baga, talagang pag-faith, talagang may gagawin ka, may lalabas ka. Diba? Mayroong lalabas sa actions mo, may lalabas yan sa kilos mo. Okay? Yun yung sinasabi natin kanina, faith without action is dead. Pero hindi ito tinutukoy natin na pag-faith, diba, na kailangan mo sumunod sa kautusan. We're not talking about salvation. Diba? So, walang kinalaman ang action natin sa salvation. Okay? It's only by grace through faith in Jesus Christ. Amen. Pero pag sinabi din namang pananampalataya kay Jesus Christ, dapat lumalabas yan sa pamumuhay natin. Lumalabas yan sa actions natin. Lumalabas yan sa decision makings natin. Okay? So, yan ang faith. Yan yung sasabi natin, faith without action is dead. Okay? At nasabi nga rin sa verse 6 ng Hebreo 11 pa din, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Okay, so napaka-importante nito. Every time na tayo daw ay lumalapit sa Diyos, ay dapat tayo may pananampalataya sa Diyos. Amen. Siya nga naman, di ba? Tama naman. Ang Diyos po, si Jesus Christ ay hindi nakikita. Okay? At ang tanging paraan para makita natin siya ay through the eyes of our faith. Okay? Sa mata ng pananampalataya natin. Doon lamang natin siya makikita. Okay? So, without faith, okay, talagang never tayong makakalapit sa Panginoon. Amen? Kaya nga yan din yung mga dilema at mga nangyayari sa maraming tao ngayon. Well, tumatawag sila sa Diyos, lumalapit sa Diyos, pero bakit parang walang Diyos? Parang bakit no answers? Walang mga sagot. Okay, at the first place, baka walang pananampalataya. At bakit walang pananampalataya? Baka walang tamang pagkilala sa Diyos. Bakit walang pagkilala sa Diyos? Hindi napakinggan ang salita ng Diyos. Again, babalik tayo dun. Without the Word of God, never talaga nating makikilala si Jesus Christ. Okay? At never na mabubuo ang pananampalataya natin kay Jesus Christ kung wala tayong tamang pagkilala sa Kanya. Amen. So, tulad sa tao, okay? Never tayo na magtitiwala sa isang tao na hindi natin kilala. Tama ba? Amen? So, ako man, kung bata ako, kilala ko ang tatay ko, okay? Na kahit man ako ay mayroong mga financial problem o sabihin na natin na meron akong bayarin sa tuition fee, di ba? May bayarin ako sa kung ano man, alam ko kapag inilapit ko to sa tatay ko o sa nanay ko, masusolusyonan. Amen? Magagawa ng paraan kasi kilala ko ang tatay at nanay ko. Tama po ba? So, ganun din. And the same thing, sa Diyos, mahirapan tayong lumapit sa Diyos at the first place kung hindi natin siya kilala. Amen. Kaya kung kilala natin siya, dun pa lang magkakaroon tayo ng pananampalataya. Amen. So, napaka-importante po, no? Na every time din na lumalapit tayo kay Jesus Christ, dapat, di ba, alam natin na yung sumasampalataya. Sabi nga, when we pray, it's not about how we pray. When we pray, hindi naman yan tungkol sa kung gaano kahaba yung panalangin mo, kung gaano kaiksi. Ang importante sa prayer ay kung sino at kung kanin tayo nananalangin. Yun po ang importante sa prayer. Amen? Kilala natin kung sino yung kinakausap natin. Kesyo mahaba yan o maiksi, kung tama yung address, tama yung nilalapitan natin, tama ang pagkilala natin sa Diyos, successful ang prayer.
Amen. Ibig sabihin, nakarating sa Diyos. Amen. So, napaka-importante nun, mga kapatid. Okay? Kaya nga, napaka-importante ng pananampalataya sa atin. Amen. So, isa yun sa mga lesson dito sa ating topic ngayon, ano, yung pananampalataya. So, mga kapatid, lagi nating alalayan, lagi nating i-check yung faith natin. Napaka-importante niyan. Okay? So, ano pa yung isang lesson dito? Jesus forgives before He heals. Amen. Ito yung ginawa ni Jesus Christ sa paralitiko, no? Okay. So, kung babasahin nga natin, isa sa mga dapat assumptions natin, ano? Nung nakita ni Jesus Christ yung paralitiko, anong dapat unang ginawa? Diba? Pinagaling, ano? Pero, diba? Dito, pinakita ni Jesus Christ dito, diba? Kailangan muna niya ng spiritual healing. Amen. 1 Juan chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at makatarungan. Patatawarin niya tayo at linisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasamaan. Okay? Alam niyo po, hindi natin pwedeng questionin si Jesus Christ dun sa ginawa niya. Amen. At siya ang tunay na nakakaalam kung bakit niya ginawa yon, para maging message din sa ating lahat in the future. Amen. So pinakikita dito, mas importante, mga kapatid, yung spiritual healing ng isang tao kaysa sa physical healing na kailangan natin. Amen. Na pinakikita rin dito, mga kapatid, na 'di ba dapat kailangan mayroon tayong gumaling tayo, pero pinakita dito yung importance ng spiritual restoration, spiritual healing natin. Alam naman natin, simulat sa Paul, without Jesus Christ, without God, diba? Without Jesus Christ, we are broken. Okay? Kahit gaano pa kaganda ang physical appearance natin, physical status natin, social status natin, financial status natin, relationship status natin, kung gaano pa yan, lahat ng panlabas natin, kung kahit gaano pa kaganda mga panlabas na anyo natin na pwedeng ipakita sa mundong ito, kung sira po ang spiritual natin at ang relasyon natin sa Diyos, tayo na po'y pinakakawawang tao sa buong mundo. Amen? Lagi nating napapakinggan dito yan, mga kapatid. Ang lahat ng meron dito sa mundo, lahat po yan mabubulok, mawawala. Kahit billion pa yan nasa kaban mo, nasa bank account mo. Okay? When the time, pag sinabi ng Diyos, time's up, di mo madadala yan. Wala rin yan. Kahit na ikaw pinakamayaman sa buong mundo, wala yang kinalaman sa eternity. Wala yang gagawin. Walang bearing yan sa eternity. Mabubulok lang yan. Amen? That's why, sa buhay natin bilang tao, napaka-importante na pinakikita rin dito, spiritual healing ang mas importante. Okay? Kesa dun sa physical restoration natin. Dapat spiritual restoration. Once na we are healed spiritually, mga kapatid, ibig sabihin yung relationship natin sa Diyos, mga kapatid, amen, meron ka ng security. Meron ka ng security na pagdating ng panahon, diba? Kumbaga nga meron ka ng slot, diba? Pagdating doon sa may ano pangalan nung show na yon, yung Got Talent, diba? Kapag may golden buzzer ka na, eliminations pa lang at na golden buzzer ka, sure ticket ka na sa finals. Ganun din tayo, mga kapatid. Once na tayo po ay spiritual healed, meron na tayong spiritual restoration, na restore na yung relasyon natin sa Diyos, kahit ganong kawasak ang physical outlook natin, kahit gano pa tayo maraming karamdaman, diba? Kahit na tayo po ay sa tingin ng mundong ito ay mahirap, dukha, okay? Pero tayo po ay pinakamayaman sa mata ng Diyos. Meron ka ng ticket, sure win, diba? Parang gano'n, sure ticket sa finals. Diba?
Meron ka ng sure, siguradong kwarto, diba, na inihanda ni Jesus Christ sa kalangitan. Amen. Amen. So, kasi, diba, pinakikita rin dito mga kapatid na wala namang permanente dito sa mundo eh. Darating ang punto, hindi pa hihintulot ng Diyos na tayo po ay hindi pagalingin kung meron man tayong karamdaman. Lalo't kapag na yung oras at kapag sinabi ni Jesus Christ, ito na ang tamang oras na ikaw ay kukuhanin ko na. Amen. Hindi po natin hawak ang ating katawan, ang ating buhay. Di tayo permanente dito. Amen. So, kaya pinakikita rito mas importante yung spiritual healing. Amen. Yung kapatawaran ng kasalanan natin. Amen. Kasi once na we are forgiven, buo na ang relasyon natin. The only thing lang naman na nagiging barrier sa atin, ang relasyon natin sa Diyos, is sin. Amen? At si Jesus Christ lang po ang may kakayanang magpatawad sa atin. Amen? Ang Diyos Ama. Binigyan ng Diyos Ama ng authority si Jesus Christ to forgive our sins. Amen? Okay, kasi nga, alam naman natin, siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Amen? Ayan. So, ito yung isa sa mga pangatlo na lesson natin. Ano? Jesus has authority, yung wrong spelling, over sin and sickness. Amen? So, tama talaga yung ginawa ng magkakaibigan. Ano? Tama yung nalipitan nila. Kumbaga parang jackpot yung nangyari. No? Aside from physical healing, spiritual healing, nangyari din doon sa paralitiko. At both, kayang gawin ni Jesus Christ when we encounter Jesus Christ. Yung forgiveness, yung physical healing, kayang ibigay ni Jesus Christ yan. Binigyan siya ng authority. Okay? Kaya tinatanong siya ng mga, anong tawag dito, yung mga alagad ng kautusan, ba Diyos lang naman may kakayanang? Diba? Pero sumagot nga dito si Jesus Christ, Marcos 2, chapter 10, sabi, yung mga alagad ng kautusan, ang Diyos lamang may kakayanang magpatawad. Pero hindi, sabi nito, siya anak ng Diyos di ba? Siya ang sinugo ng Diyos Pinakikita na ni Jesus Christ sa kanila, pero di ba, ayaw pa rin nila maniwala. Marcos 2, verse 10, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Amen. So, if we want isang tao, sa lahat ng nakakapakinig ngayon, hindi ko alam kung ano yung karanasan natin ngayon, kung ano yung estado ng buhay na meron tayo ngayon, kung tayo ba ay merong mga pinagsisisihan, guilty feelings, mga kasalanang nagawa na ultimo tayo mismo ay hindi natin magawa na patawarin ang sarili natin. Mga kapatid, there is Jesus Christ. There's always hope. Amen. Na yung bagay na hindi natin kayang patawarin, mga kapatid, yung forgiveness na hinahanap natin, masusumpungan natin yan kay Jesus Christ. Amen. Dahil siya may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Amen. 2,000 years ago, binitbit niya lahat ng kasalanan natin. Binitbit niya. At siya ang namatay para sa ating lahat. Imagine yung burden, imagine yung, yung bigat na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. May napanood pa nga ako, after mamatay ni Jesus Christ, ano raw nangyari nung Sabado? Diba? Ano nangyari doon bago siya mabuhay? Diba? Even in the world of the abyss nga daw, sa kailaliman ng lupa, diba? Pinaglaban niya tayo. Diba? Na hindi talaga makakapanaig ang kaaway sa sino mang tatanggap sa kanya. Amen. So, marami pa siyang ginawa doon. So, talagang imagine niyo yung ginawa ni Jesus Christ hindi lang dito sa ibabaw ng lupa na tinubos tayo, maging sa ilalim ng lupa. Amen. Maging sa mundo ng kadiliman, may ginawa siya para sa atin. Amen. So, nung napanood ko yun, di ba, parang, nga,
So, parang tama nga naman na talagang kasi biblical yan eh, di ba? Sa muling pagdating ni Jesus Christ dito, ang mga nilalang sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod. So, noong ginawa ni Jesus Christ yun, in-establish din niya yung kanyang kingship even sa ilalim ng lupa. Amen. Parang sinasabi, I have the authority dito rin. Diba? Hindi makakapanaig ang kaaway. Hindi makakapanaig ang kamatayan. Sino mang tatanggap sa akin. Amen. Kaya, huwag na tayo mag-question. Huwag na natin questionin kung bakit takot, diba, ang demonyo, ang kaaway sa mga mananampalataya ni Kristo. Amen. Kasi, dinefeat na rin ni Jesus Christ ang kamatayan. Dinefeat ni Jesus Christ ang kaaway. Amen. So, kung tanong natin sa buhay, ang tanong natin sa sitwasyon natin ngayon, kaya pa ba ang patawarin? Kaya po tayong patawarin ni Jesus Christ at bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng bagong buhay. Amen. At yan po ang rason, and po ang reason niya kung bakit siya nandito at napaparito at kung bakit napapakinggan natin hanggang ngayon ang salita ng Diyos. Amen. Dahil gusto ng Diyos, makakilala ka sa Kanya, mabago ang buhay mo. Amen. Ano pong sinasabi sa Isaiah chapter 53 verse 5? Siya ang nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ang nasaktan dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang parusa, tayo tumanggap ng kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Amen? So, he's just not the healer, but the Son of God with authority. Amen? So, sabi ko nga kanina, forgiveness, kay Jesus Christ lang natin matatagpuan yan. Ginawa ni Jesus Christ yan. In-overcome na niya lahat yan. Pinagtagumpayan niya na lahat ng mga yan. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Amen. Ano pa po? True friends bring you to Jesus Christ. Okay? So, syempre, alam nyo, napakahalaga din pala talaga na tayo po ay mayroong mga kaibigan na mga believers din. Okay? So, tingnan natin yung nangyari nung sa paralitiko. Kung wala siyang kaibigang believers, malamang mananatili siyang ganun, mananatili siyang sawi, mananatili siyang paralitiko hanggang sa buong buhay niya dito sa mundo. Amen. Pero alam niyo, pinakikita doon na importansya ng mga kaibigan may pananampalataya. Amen. Sa panahon natin ngayon, diba, ang pagkakaibigan, kuminsan nasusukat na lang sa pera. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaibigan nasusukat na lang kung sikat ka ba, may pakinabang ka ba sa akin o wala. Okay, kung wala na, hindi na kita friend. Okay? Amen. So, ayan po kadalasan ngayon, no? Kuminsan, nakiki-friend na lang ang isang tao para makihati doon sa fame, makihati doon sa kapangyarihan o yaman na meron yung kapatid o yung kaibigan. Sabi nga sa kanta, no? Pag wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Ayun. Kanta dito sa secular. Okay? Shackle yata yun. Okay? So, nawa din mga kapatid, no? Ipaligiran tayo, no? Na magpaligid tayo ng mga kaibigan ng mga mananampalataya because makakatulong yan sa atin. Amen. Kaya yung mga kabataan nandito, kaya nga yung mga in-encourage natin sila sa youth, sa mga F group natin, amen. Yung mga F group natin, mga kapatid natin sa pananampalataya, they're just not our brothers and sisters. They can be our friends. Amen. Mga kaibigan sila na mas palalakasin tayo, na mas tutulungan tayo sa pananampalataya natin, mas tutulungan tayo to know more Jesus Christ. Amen. Na mag-grow pa tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ.
Yan yung sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. Dalawa ay lalang mabuti kaysa isa. Kung ang isa'y mamuwal, maitatayo siya ng kasama niya. Amen? Okay? So, we're not just talking about a simple friend dito, no? Yung friend dito, kaibigan mo sa pananampalataya. Amen? Kasi sa pagkasakaibigan lang, kuminsan talaga, pagdating sa kaguluhan, una pa tumatakbo yung kaibigan eh. Di ba? Panahon na kaguluhan, kinakalimutan na tayo. Imbis na encourage pa tayo, dinadapa pa tayong lalo. Yan po, talamak na dito yan sa mundo. Okay? Minsan, kapalit lang ng, ay, mas okay tong kaibigan to, mas okay tong tao tong nakilala ko, ay, hindi na kita friend. Okay, lilipat na ako. Amen. So, ayan po ang makamundong kaibigan. So, kaya, tinutukoy natin dito sa Ecclesiastes, this is kaibigan natin sa pananampalataya. Someone na kapag nadapa tayo, kapag nadi-discourage tayo, kapag natatakot tayo, nangihina tayo, ito yung kaibigan natin na to, yung magpapalakas ng loob natin. Itong kaibigan na to, yung mas lalong maglalapit sa atin kay Jesus Christ. Amen. Ito yung kaibigan na to, yung mas lalong magbibigay sa atin ng boost ng moral. Di ba? Na encourage tayo na huwag kang bibitaw. Okay. Masyado ka lang nabulag sa mga pagsubok na meron ka, pero tingnan mo kung gaano ka pa rin pinagpala ng Diyos. Amen. Yung mga kaibigan na magpapaalala sa atin na maging grateful pa din tayo despite the things na, o bad things na nangyayari sa atin. Amen. Lalo sa panahon natin ngayon, puro na lang bad news. Pag nanakaw dito, kulimbat dyan, corruption dito. So ikaw, kahit ako, na-experience ko na kahit nakikita, parang yung yung pakiramdam na nananakawan ka, yung dami mo nang binibigay na tax, di ba? Yung tipong nakakainis na, nakakagalit na. Okay? Kasi, di ba, kasi nakikita ko yan eh. Di ba? Lagi kong tinitingnan yan, yung tipong mag-OT ka, di ba? Tapos yung OT mo, kukuhanin pa ng tax. Papasok ka ng holiday kasi yung kikitain mo doon, diba? Lalagyan pa ng tax, tapos malalaman mo kukuha lang, diba? Ninanakaw lang, diba? Nakakapanlimuho, nakakapang inis, diba? Nakakasakit ng damdamin, ika nga, diba? Pero okay, salamat sa Lord, diba? Meron tayong mga kaibigan na imbis na malulung tayo sa galit, malulung tayo sa kung ano pang inis na yan at mawala tayo sa focus, di ba, kay Jesus Christ. Pinaunawa sa atin, hello, di ba? Tama lang, di ba, na maging anong tawag doon, yung patriotism natin, natin yan, pero wag maapektuhan ang pamumuhay mo dahil lang dyan. Huwag maapektuhan yung buhay mo, yung pananampalataya mo nang dahil lang dyan. Still, there's a lot of things para ikaw ay maging grateful sa Panginoon. Amen? So, tulad nga ng paalala sa atin kanina, nothing is permanent in this world. Diba? So, pinapaalala sa akin, okay lang, sige lang. Lahat naman ng pinupundar natin dito, eventually, mawawala din yan. Iwanan din natin yan eh. So, hindi naman yan bearing para diba, pag napanagot natin sila, etc., makakapunta na ng langit. Amen. Huy, believer tayo. Diba, pinapaalala sa atin, believer ka. Okay. Ano man ang status mo dito, you are saved and always saved. Amen. So, something to be grateful. Diba? Something na pwede talaga nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Something na ipagpupuri pa rin natin despite ng mga nangyayari sa mundo na to. Amen? Amen po ba? Okay? So, ayan nga mga kapatid, no? Let's find friends, Christian friends, okay? Mga believers, mga kaibigang mananampalataya. It will help us. And also, syempre, dapat
Hindi man tayo yung makahanap ng mga ganyan, at least tayo yung maging friend na to, no? Amen. Maging way din pala tayo, no? Baka maging way din tayo to encounter yung mga taong hindi pa nakaka-encounter kay Jesus Christ. Amen. So ano po yung huli na pwede nating makita dito na lessons? Our healing should glorify God. Amen. So sabi dito mga kapatid, 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya't kung kayo'y kumakain o uminom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, so noong nangyari dito, ano sabi dito? Basahin po natin mga kapatid. Okay. Nung pinagaling ni Jesus Christ yung paralitiko, sabi dito, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ng lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan, umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Amen. So, mga kapatid, nawa tayo din ay magkaroon din ng attitude, diba? Nung katulad nung sa paralitiko, pinagaling, at ano yung respond nila? Nagpuri sa Panginoon. Amen. Naalala ko yung sinabi ni Sister Marisa last Sunday, no? So, totoo naman yun, no? Ang tao madalas na umahanap sa Diyos, lumalapit sa Diyos doon sa sitwasyong problematic sila, punong-puno ng pagsubok, di ba? Diyan tatawag yan, eh. May sakit ka, Lord, di ba? Pagkalingin niyo po ako, Lord, wala na akong pambayad, etc., etc. Ano man yung mga pagsubok na meron tayo, diyan tayo madalas lumalapit. Okay? So, wala pong masama doon mga kapatid, no? Sometimes, pinahintulo talaga ng Panginoon yan para tayo po ay maka-encounter din sa Diyos. Maka-encounter din kay Jesus Christ. Pinahintulot po yan. Okay? So, nawa naman, diba, after na sagutin ni Jesus Christ yung mga panalangin natin, amen, kadalasan kasi nangyayari sa tao, after na matugunan, wala na. Hindi na kilala si Jesus Christ. Kinalimutan na si Jesus Christ. Amen. Nawala na sa picture, Lord. Lalo na yung mga, Lord, magkatrabaho lang ako. Bigyan mo lang ako ng trabaho, Lord. Patuloy ako magpupuro sa'yo. Diba? Kadalasan, pag ganun, nagkaroon ng trabaho, yun pa yung trabaho, naging dahilan para nawalan ng time sa Lord. Amen. Okay? So nawa, yung lesson dito, no, na katulad sa paralitiko, pinagaling siya, ibalik natin ang papuri sa Diyos. Huwag natin kalimutan ibalik yung pasasalamat, yung pagsamba, at pagpupuri sa Diyos. Amen. So ano man yung mga pinapanalangin natin, ano man yung, diba, ginawa ang himala ng Diyos sa atin, huwag natin kalimutan magpuri. Huwag natin kalimutan magpasalamat. Amen. And that's the only way para may balik natin yung pasasalamat, eh. Hindi natin pwedeng ibalik, Lord. Sige, binigyan mo ang trabaho, yung 10% ng sweldo ko sa'yo na. O sa tithes, okay. Pero what I mean is, hindi natin pwedeng ibalik, isukuli sa Diyos yung pera kapalit ng answered prayer natin. Amen. Hindi natin pwedeng, sige Lord, kumita naman ako dito, Lord, yung kalahati ng ano ko, sige, sa'yo na. Hindi po hinahanap ng Diyos yan. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, sagana ang Diyos. Sa Kanya nagmula yan. Hindi niya kailangan yan. Kailangan ng Diyos ang puso mo, ang pagpupuri mo. Amen. Diyan siya nalulugod. Amen. Tulad ng nangyari dun sa 10 kitongin.
Diba? Saan siya nalugod doon? Naalala niyo yun? Yung pinagaling. Diba? Pero isa lang yung bumalik para magpuri. Okay. Pinakikita rin doon mga kapatid, no, na hindi siya natuwa doon sa siyam. Parang nasabi, eto na ba yung pagtanaw nyo ng utang na loob? Pinagaling kayo, tapos hindi man lang kayo, hindi nyo man lang makuha magpasalamat, magpuri sa Diyos. Isa lang talaga yung bumalik. Isa lang talaga yung nagpuri. Amen. So, in that way mga kapatid, no, na-hurt din ng Lord. I mean, di ba parang pinagaling ka, binigyan ka ng trabaho, inayos yung relasyon mo, binigyan ka ng, di ba, pagpapala ng Lord, pero hindi mo man lang nagawang ipagpasalamat sa Diyos after. Hindi mo man lang nagawang ialay yung buhay mo sa Panginoon. Di ba? Hindi mo man lang nagawang, di ba, maglingkod sa Kanya. Amen? Okay. So, di ba, parang sa tao, di ba? Binigyan kita ng, di ba, binigyan kita ng regalo o pabor, tapos ikaw hindi ka man lang nagpasalamat, di ba? Hindi mo man lang hindi mo lang pinakita kung how grateful you are. So, sa part ko, masakit 'yun. Amen. So, mga kapatid, syempre, ang Diyos may ganun ding pakiramdam. Amen. So sa atin, nawa, katulad ng paralitiko, magpuri din tayo sa Panginoon. So, kaya sabi nga rito, kaya't kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat ng ito para sa kalwatian ng Diyos. Meaning, mga kapatid, binago ang buhay mo, binigyan ka ng salvation, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, ano bang pwede natin ipalit? Yung buhay natin, na ialay natin, nakalugod-lugod sa Panginoon. In everything we do. Makain ka man, umiinom ka man, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, diba? Nag-aaral, siyempre, kung nasa ministry ka, ialay natin yan. Gawin natin yan para sa kaluguran ng Panginoon. Amen? Kung in Jesus Christ nga, inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ano pa naman ba yung ialay din natin yung buhay natin para sa Lord? Amen? So, dapat lagi nating nag-glorify ang Diyos sa anumang ginagawa natin. Amen? Okay? So, lastly mga kapatid, yan. So, nawa ay nagkaroon tayo ng mga reflections, okay? At mga kaalaman o mensahe ng Panginoon sa atin. Amen. So kung i-summarize natin, syempre, di ba? Faith, importante yan sa atin mga kapatid, ano? That yan ay active. Yan ay dapat kumikilos. May gawa yan. Amen. At pinakikita rin sa atin na concern ng Diyos sa spiritual condition natin. So dapat, kung meron man tayo, kung tingin natin, wala nang kapatawaran yung mga kasalanan natin, mga kapatid, kayang-kayang i-heal ni Jesus Christ yung mga espiritong may sakit. Ayan, kung tayo ay broken, di ba, spiritually, kaya niyang ibalik yan. Amen. Dahil siya nga yung may kakayanan, may authority na magpatawad at magpagaling sa atin. Amen. Ganun din naman, godly friends bring us closer to Jesus Christ. O godly friends bring us to Jesus Christ. So, napaka-importante po ng may kaibigan tayong mananampalataya. Amen. And after Jesus Christ heals us, not just physically, most especially spiritually, mga kapatid, dapat wala nang option A, wala nang option B. Once na Jesus Christ heals our spirit, isa lang dapat ang tunguhin yan. Buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Buhay na naglilingkod sa Kanya. Amen? So ngayon mga kapatid, so sa pagtatapos, iwanan ko kayo ng kwento. Sino ba tayo dun sa kwento na ito? Tayo ba'y paralitiko? Tayo ba yung pinagaling spiritually? Tayo ba'y pinagaling physically? Okay. Amen? So siguro,
Siyempre, siguro, tayong lahat, ganun din yung na-encounter natin. Pinagaling tayo spiritually. Amen. So, tayo rin ba yung mga kaibigan na handang magsakripisyo? Diba? Handang dalhin yung kaibigan natin kay Jesus Christ. So, nawa, ganun din tayo, no? Na, imbis na i-down natin yung kaibigan natin, ay, bahala ka, kaya mo na yan, malaki ka na. Amen. So, sana, rin pala tayo yung mga kaibigan, godly friends, na nagtutulak din ng mga tao papunta kay Jesus Christ. O we bring people to Jesus Christ. Amen. At nawa, wag sana tayong ganito, no? Yung katulad doong, anong tawag dito? Anong tawag dito? Yung guro ng kautusan na nagda-doubt, na hindi naniniwala kay Jesus Christ, o nagdududa sa kapangyarihan ng Jesus Christ. Amen. So, nawa, tayo dun. No? Wala tayo dapat dun. So, keep the faith. Okay? At tayo ay laging pagganahin yung pananampalataya despite kung ano man yung mga impossibilities na nakikita ng mata natin, mga kapatid. Whenever nakikita natin yan, pagganahin naman natin yung mata ng pananampalataya natin. Amen? So, nawa mga kapatid, ay tayong lahat ay napagpala ngayong gabi. At nawa, itong mga napakinggan natin ay isabuhay natin at maging tulong ito sa lakaring pananampalataya natin. Amen? So let's pray mga kapatid. Aming Ama, kami nagkapasalamat sa oras na ito, sa mabiyayang salita na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin, O Lord, na patuloy mong hubugin ang aming puso, ang aming spirito, sa nais mong maging kami, Panginoong Jesus, bilang mga mananampalataya mo. Aming Ama, nawa sa message na ito, Lord, ay patuloy namin itong bitbitin. Patuloy na lumakas ang aming pananampalataya. Lord, patuloy din na magamit mo rin kami para marami pang tao ang madala namin sa harapan mo at maging daan kami para maging believer din sila. At turuan mo rin kami, Lord, na patuloy na manampalataya sa iyo, at turuan mo rin kami, Lord, na patuloy din na laging magpuri sa iyo sa lahat ng pagkakataon. May sagot man, oo man ang sagot sa aming panalangin, hindi man o hintay ang sagot sa aming panalangin. Lord, turuan mo kami na laging magtiwala, turuan mo kami lagi na magpuri, turuan mo kami lagi na magpasalamat sa iyo kung ano man, kahit ano man yung sitwasyon ng buhay namin. Kami patuloy na nagpapasalamat at nagsusuko sa iyo ng aming buhay sa kung ano man yung mga hindi kalugod-lugod na nakikita mo sa aming buhay. Ay Lord, dalangin namin, itinataas namin sa iyo, Lord, na alisin mo ito at patuloy mo kaming bigyan ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Aming Ama, maraming salamat sa Panginoong Hesus, sa pagpapatawad, sa kagalingang spiritual, sa kagalingang pisikal na pinagkaloob mo sa amin ngayon. At Lord, bigyan mo kami palagi sa bawat araw ng isang mapagpasalamat na puso. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pagsangmat kadakilahan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat, and God bless us all. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain, kagaya po ngayon, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Youth Fellowship, Saturday po, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship po, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless us all po.